Anderson with the defense, he got back. Look out, 3-on-1. And Williams off the steal to Weber. Oh, boy! What a sequence that was. Ito ang binansagang white chocolate ng NBA, ang may pinakapambihirang pasa na ginagawa sa NBA na siguradong mapapamangha ka sa kanyang flashy at unbelievable passes. Nakakamangha talagang skills nito pagdating sa hardcourt. No look pass, speed like a bullet pass na parang in-upgrade ang mga assist na Magic Johnson. Pero despite of his unbelievable plays, hindi ito kailanman naisama sa NBA All-Star. Naging underrated nga ba siya? Tara't ating pag-usapan ang one-time NBA champion na si Jason Williams. Ang 6'1" na si Jason Chandler Williams ay pinanganak noong November 18, 1975 sa Bell, West Virginia, USA. Bata pa nga lang basketball na ang nakahiligan nito. At dahil nga sa DuPont High School campus nagtatrabaho ang kanyang ama, malayang malaya itong pumasok at maglaro sa loob ng basketball gym ng eskwelahan. Maski hating gabi nga nakikita itong si Williams na nasa gym, at dahil nga nakikita niyang hindi siya katangkaran, hinasa nito ang kanyang ball handling, shooting at lalong-lalo na ang pagpasa. Kung ang mga ibang player nga shooting at attack to the basket ang focus, pasa nga ang pinagtuunan ng pansin ni Williams, dahil ito nga ang nakikita niyang sandata niya sa hinaharap. Naglaro nga ito as a varsity in high school sa DuPont High School. Pinangunahan nga nito ang kanyang team to state championship. Si Williams nga ang kauna-unahang player sa DuPont history na nagtala ng 1,000 points and 500 assists. Pinarangalan pa itong USA Today West Virginia Player of the Year noong 1994. Matapos nga ang high school, nag-commit itong maglaro sa Providence College. Bagamat umalis nga sa kupunan ng coach ng Providence na si Rick Barnes, napagdesisyonan na lang ni Williams na maglaro sa Marshall University. Naglaro nga si Williams under Billy Donovan's Marshall Thundering Herd men's basketball team. During his freshman year, he averaged 13.4 points and 6.4 assists per game. Pero nang lumipat nga si Coach Billy Donovan sa University of Florida para hawakan ng kupunan, siya rin namang sunod ni Williams para doon ay maglaro. During 1997-98 season, he became the starting point guard of Florida Gators men's basketball team. Nag-set nga ito ng single game record na 17 assists in December 3, 1997 game. Through 20 games, nag-average ito ng 17.1 points, 6.7 assists at 2.8 steals per game. Pero noong February 1998, sinuspende si Williams for the rest of the season ng University of Florida dahil sa paggamit ng marijuana. Matapos nga ang suspension ni Williams sa University of Florida, nagdesisyon itong magpa-draft sa NBA. Kaya on 1998, Sacramento Kings pick Williams for 7th overall first round in the NBA draft. Sa kanyang rookie year, siya ring pasok ng mga bagito ring sila Chris Webber, Vlade Divac at Peja Stojakovic. Dito, naging playoff contender nga ang Sacramento. Unbelievable moves, nakakamanghang bullet pass. Yan nga ang kinamangha ng mga NBA fans kay Williams. Ni mga katunggali napapawaw din sa mga galawan ni Williams, dahilan para makilala agad ang pangalan nito. Dahil nga sa kasikatan ni Williams sa basketball world, his number 55 jersey was among the top 5 sellers sa lahat ng NBA players. Pero despite of his performance and superstar status, mangilan-ngilan nga ang kinasangkutan nitong issue. Andyan nga yung sinuspindi ito ng NBA ng 5 laro noong July 2000 dahil sa hindi nito pag-comply sa kanyang treatment obligations under the NBA's anti-drug program. At noong February 2001, sinigawan naman ni Williams ang ilang Asian Americans na nanonood ng game sa home court ng Warriors. Sinabi nga daw ni Williams sa kanila kung naaalala daw nila ang Vietnam War at saktong yun daw ang gagawin niya para patayin silang lahat. Sumulot nga ang fan na ito sa Noy NBA Commissioner David Stern para i-report ang ginawa ni Williams. Pinagmulta nga si Williams ng NBA ng $15,000 dahil sa insidenteng iyon. By the year 2001, tinrade ng Sacramento si Williams papuntang Grizzlies. Sinasabing dahilan dahil turnover prone daw itong si Williams.
Pero siguro, kasama din dito ang behavior nito. Sa Grizzlies, dito nga lumabas ang pag-scorer ni Williams noong 2001-02 season. Umiscore nga ito ng career high 38 points at 11 assists during 102-85 win kontra Houston Rockets. Dahilan para mag-average ito ng 14.8 points per game. Nagpatuloy nga ang pagiging bad boy persona ni Williams dahil matapos nga silang walisin ng Phoenix Suns noong 2005 NBA playoffs, sinigawa naman ito sa tenga ang isang kolumnista. Ayon sa report, sumigaw nga daw si Williams sa tenga niya na hindi mahalaga sa kanyang manalo sa basketball, na tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang asawa at anak lang. Nagmulta nga si Williams ng $10,000 dahil sa insidenteng iyon. Pagdating ng 2005, tinrade naman ito sa Miami Heat. Dito, star-studded ang napuntahan ni Williams na kupunan. Napasama ito kay Miami Heat veteran Alonzo Mourning, Shaquille O'Neal, Gary Payton, Dwayne Wade, at Antoine Walker. Together, they won 2006 NBA Championship. Ito nga ang kauna-unahang kampyonato ni Williams sa NBA. Matapos ang kampyonatong iyon, unti-unti ngang bumaba ang antas ng laro ni Williams. Dahilan para mag-announce ito ng retirement noong September 2008. Pero dahil nga nakakaisip ito na kaya pa niyang maglaro sa NBA, nagbalik nga ito noong August 2009 sa kupunan ng Orlando Magic. Pero pagdating ng September 2010, nooperahan naman ito sa kanyang tuhod. Unti-unti na nga nawawala ang anino ng showtime kind of play ni Williams dahil sa mga injuries at pagdagdag ng edad nito. When 2011 came, muli itong pumirma sa Memphis. Naging all-time assist leader pa ito sa huling yugto ng kanyang karera sa basketball. Pero on April 18, 2011, sa pangalawang pagkakataon, Williams announced his second and last retirement. Ngayon, malayo na ang mata ng publiko kay Williams at ito ang gusto niya. He listed his family as his most treasured possession. Ang isang anak nga nito na si Jackson Williams ay sumusunod sa kanyang yapak na isa ring ball player ngayon. Malay natin, makita din natin ito someday sa limelight ng NBA. Diba? Jason Williams will always be remembered as one of the most exciting and entertaining players to ever play the game. Wala man siyang mahabang listahan ng championship kagaya ng iba, pero ang sigurado binago nito ang larong basketball. Kung siya nga ipapanoorin nyo, alam nyong wala itong katulad. Para sa ito, Jason White Chocolate Williams. Weber's got it wrong. His pass is stolen away, and it's Williams again. Working on Chapman behind the back of Beauty. Phenomenal pass to Weber. Another move, and an on, and a how about that? That is one of the great passes of the young NBA career from Jason Weber. The Warriors wasted time there to deliver it. Nice speed from Jason Williams, the Thunder beside him. Jason Williams. Shoulder, no look, and the crowd loved it. They were paid to see him play. And you called it. Jason Williams found Battier and Tardu rolled it home. And look at Jason Williams. Left Andre Miller in the lurch. Found Shane Battier. Great pass from Jason Williams. Who back pedals up the floor, looking to the crowd for their accolades.